Bawat tao, bawat lugar, may mga tinatagong sikreto. Katulad na lang yan sa bayan ng Ginyangan sa Quezon Province. Maaga tayo nagising at nagsimula ngayong araw dahil meron tayong hahanaping... Ay! Teka, tagal ko na gustong gawin to eh. Yeah. Pero ang hirap kasi magtago ng sikreto, di ba? Kilala ko sarili ko, medyo nanggigigil ako, so... Kaya proud na namin ibubunyag sa inyo. Actually, pagdating pa lang natin dito, parang pwede to. I mean, we've had our fair share of waterfall featuring and this is actually one of the really nice ones. Feeling ko, ito yung standard ng texture ng bibingka. Yung moist, chewy. Ang mga petmalong sikreto ng Quezon Province. Eksklusibo. Para sa inyo, Bieros! Hindi sikretong mayaman sa agrikultura ang Ginyangan, Quezon. Pero ang lihim ng kanilang bayan, parami ang nakadidiskubre. Ang mahigit 40 falls. Sheesh! Napakarami naman yan. Ito ang Banot Falls. Isa ito sa pinakasikat nilang falls sa Ginyangan. Actually, pagdating pa lang natin dito, parang pwede to. I mean, we've had our fair share of, waterfall featuring and this is actually one of the really nice ones. Kapag maganda yung sikat ng araw, nakikita natin yung magandang visibility ng falls. Yung tubig niya kasi ay hindi masyadong deep. So, yung lupa pa ay light. So, pleasing to the eyes. Not only that, yung rock formation na dinadaanan ng tubig ay medyo picturesque din siya. But wait, there's more. There's a cave, so there's another chance of, I guess, another element to the waterfalls para lang ma-shoot at ma-post sa social media. Nasa mahigit 20 minutes ang lalakarin bago marating ang falls. Pero kami, pumunta rito sa kayo ng mga ATV. Sabi nga nila, minsan ang adventure, nasa journey yan. Okay yung ATV if that's an option. Pero okay din yung trek. And sometimes, people prefer trekking. It's not just more cost efficient, but it's also like, it's a more fulfilling experience dahil ito yung reward after your 20-minute trek. Ang mga ATV na ito, pwedeng rentahan ng 2,500 pesos per head para sa 3 oras. Ang package na sinubukan namin, nagsimula sa Barangay Dangkalan. Main event syempre, ang pagpuntang Banot Falls. At para sa isang sweet treat, dumaan kami dito sa Nyugan para subukan ang kanilang halo-halo. Para sa safety also ng aming guests, kami po ay may waiver din na pinapipirmahan. Kapag po kayo ay gagamit ng aming ATV, ay we make sure na meron po kayong assistance coming from our staff na kasama nyo during the travel. May isa pa kaming nalaman dito sa Ginyangan, Bieros. Ang mahigit 40 falls pala rito, isang tao lang daw ang nakadiskubre. Siya lang naman ang senior high school teacher na si Erwin. Paano nga ba maghanap ng falls? Malalaman ba sa direksyon ng hangin? Sa moisture ng lupa? O sa tunog ng kalikasan? Bago pa tayo maligaw, ang mabuti pa, sundan na nga lang natin si Erwin. Ang nabalitaan niya, may bagong falls daw sa Barangay Kalimpak. Kahit ako nagulat na within the vicinity ng town proper ng Ginyangan ay may nag-exist na waterfalls. Paano ba makahanap ng falls? Bali,
Tanong-tanong lang po sa barangay. Tatanong ka sa barangay? Tatanong lang po sa barangay. Or yung mga locals po dun sa barangay po. Especially pag may nakita po ako na may mga malalaking tubig sa tabing kalsada po. May pinanggagalingan yung tubig, kumbaga. May pinanggagalingan. So nagtatanong-tanong po ako. Ayan. Ito yung indicator ko minsan, madalas, na kapag ka may ganitong ilog or sapa, ito yung palatandaan ko na possible may talon sa taas nito. So ito yung sususugin natin pataas para malaman kung talagang may talon nga dito. Pag nakakarinig na ako, sir, na parang medyo may lagaslas na, yun na. Narinig mo nga naman eh, no? Oho. Kahit na few hundred meters, no? Matapos lang ang 30 minuto, natagpuan na ni Erwin ang falls na ito. Wow! Wow, lamig! Wow! Ah, lamig! Wow! Bakit mo kayo nagsimula ang maghanap ng falls? Ano sir, burnout ako sa trabaho nun. Nababurnout po. Nababurnout ka sa trabaho? So I have to protect my peace at all costs. So dito ko nakikita yung peace na hinahanap ko. Usually, lahat po ng waterfalls dito, kami po yung nag-introduce into public. Dahil po sa paghahanap po namin. Binabahagi ni Erwin ang mga nadidiscover niyang falls online. At sa tingin niya, pwede raw ituring na Falls Capital of Quezon Province ang bayan ng Ginyangan. Ang ganitong aktibidad, kailangan ng pag-iingat, Bieros. Para po sa gustong bumisita sa aming mga falls, amin po kayong hinihikayat na makipag-ugnayan muna sa ating barangay dahil sila po yung magbibigay sa inyo ng information and guidance para sa pagpunta sa falls. Hindi lang falls ang madami dito sa Ginyangan. Pati rin puno ng nyog. Talagang damang-dama ng mga lokal dito ang Tree of Life. Lalo na para kay Joseph, na binuhay at pinayaman ng nyog. Ang kanyang negosyo, pagkokopra. No look. No look. Haha! No look pass! Parang hindi ako nagbubuhat ah. Bakal ba ito? Challenging. Pag sinabi po natin pangungopra, ibig sabihin yan, it's closely associated to coconut trees. Yes Tama, po. yun. Sa farm po, usually activity, every 45 days po sila Every 45 days. mag-harvest. Yung itsura po ng buko na pwede nilang inumin, yung color green. Yes po. Ganon din po ba yung kulay ng Meron po siyang batik, nag-start na po na magkaroon ng brown. nagkakaroon ng brown? Yun po yung pwede na natin kooperahin. Kasi pagka buko pa po, kukunti pa po yung oil content niya. Okay. So dapat at least, kaya ang pinakang magandang days is 45 days para may maganda na siyang oil content. Nakailang hectares po kayo? 20? 20 hectares. po. Bawat isang hektarya, kaya raw makabenta ng hanggang 45,000 pesos kada ani. Kung nakayayaman ng pagkokopra, abay, mabuti pa't simulan ko na ito ngayon na. Tataasin ko. Hindi yan nyog. Hindi po ba yan nyog? Ayun! Yung po ba yung puno ng nyog? Oo. Sensya na. Pagkawit ang tawag nila sa pagkuha ng nyog sa puno. Kung basketball player lang tayo, no? Tay. Baka malaglagan ng nyog. Yun! Yun. Oo, kasi mahaba eh. Isa pa with feelings. Hold on, hold on, hold on. Relax ka lang. Rome was not built in a day. Kaya! Wow! Hindi yata buko yun. Hindi yata nyog. No look. No look. No look pass!
Asparagus naman ang tawag sa lalagyan na hila-hila ng kalabaw. Halika na dito. Halika na. Ipaparada ito sa ekta-ektaryang nyugan para kunin ang lahat ng nyog na nakawit. Galing! No look! Isa-isa itong tatanggalin ng balat. Madali mang panoorin. Mahirap ito, biyeheros. Parang hindi ako nagbubuhat ah. Bakal ba ito? Bakit ako'y nahihirapan? So, pasok. First time natin gagawin to, tapos you're dealing with medyo sharp stuff. So medyo we're leaning on the side of caution. Eh, I don't want to overdo it. Alam ko, kilala ko sarili ko, medyo nagigigil ako, so... so... Mahirap na, di ba? Ang dami ko pang kailangan gawin sa kamay na to, di ba? So... Ano po yung tinutulak yung itong pinipili? Pag ano po? Tama po? Tama po yan. Apo. Ito po. Bakit napakabilis na? Okay. Tapos yung kabila ulit dito ulit. Tapos dito ulit. Yun. Siguro okay na to. Challenge ako ah. Bibiyakin ng nyog. At iluluto sa tinatawag nilang tapahan. So gaano katagal po yung pagluluto na yun? Sa gabi sila nagluluto eh. Kinabukasan, okay na po yun. Ito na ang itsura ng produkto ni na Joseph. Pagkatapos, ibebenta nila ito sa mga planta kung saan makagagawa na ng iba't ibang produkto mula rito. Nang dahil sa pagkukopra, nasungkit ni Joseph ang kanyang pangarap na maging isang civil engineer. Matapos graduate, naging OFW siya sa Middle East. Pero matapos ang 15 years, umuwi rin siya sa Pilipinas. Pero bakit ko kayo bumalik as a farmer? Doon naman, okay, kumikita rin eh. Hindi naman tayo bumabata eh. So yung lagi tayo may atrasan. So, ito kasi yung bumuhay sa amin eh. Ito yung nagpaaral sa akin. So, why not? Yung mga ninuno ko dito rin nanggaling eh. So, ito yung napili kong industry na balikan. At saka tingin ko talaga may ano siya. Potential. May potential. Sa sobrang pagmamahal ng mga lokal ng ginyangan sa nyog, pati ang pampaalat nilang toyo, gawa pa rin sa nyog. Huhulaan ko sa dalawang ito kung alin ang soy sauce at coco sauce. Ito, mas amoy soy sauce. Hindi. Hindi. Parang ito yung mas amoy soy sauce. Ay, ang tamis. Ay, matamis din. Pero silang matamis. Pero feeling ko, ito sa kaliwa, ito yung may halong coconut. Tama? I'm confused! Coconut? Paano ba to? Ay, may konting asim yung coconut po. Maasim na matamis. May dalawang uri ng sabawang nyog. Yung buko juice na kadalasan nating ininom at yung magulang na sabaw na karaniwang itinatapon ng mga nagkukopra. Pero ang pamilyang nakilala namin, ayaw magsayang niyan, Beros. Kaya ito ang naisip nilang pagkakitaan. Yung sabaw ng nyog na ginagamit po namin, pinakukuluan ng matagal na matagal hanggang sa lumabas po yung tinatawag po nating kokotoyo. Dito sa kanilang bakuran, tulong-tulong ang magkakamag-anak sa paggawa ng kanilang coconut sauce. Kailangan lang salain ng mabuti ang katas ng nyog. At saka ito pakukuluan, magdamag sa malakas na apoy. Babantayan din ito hanggang makuha ang tamang kulay at texture. Ako
Ako po talaga confident ako na sabihin na mas natural ito dahil po ito ay purong-purong sabaw lang ng nyog. Pinakuluan lang siya ng matagal, walang hinahalong preservatives, walang food coloring, walang additives. Binibenta nila ito mula 150 pesos hanggang 240 pesos. Depende sa size. Ginagamit po ito kung paano po normal natin ginagamit yung toyo. Meron po tayong pwede natin gamitin as dressing sa salad, pang stir fry, as substitute dun sa mga sauces na ginagamit natin usually. The best po siya sa marinade. Pero ako, susubukan ko siyang gawing sausawan. Ibig sabihin nun, hindi ka na kailangan maglagay ng kalamansi dahil may asim na dito. Hindi, actually, kailangan pa. But yeah, let's go. Nice! Alright! Aftertaste ng coconut? Pero hindi lang bunga ng nyog ang pwedeng pagkakitaan. Ultimo, mga patay ng parte ng nyog, nagbibigay buhay sa mga lokal ng ginyangan. Katulad na lang nitong mga palapa na nahuhulog lang sa daan. Ang pangalawa nilang buhay bilang walis tingting. Nay, paano ba to? Tama po ba? Baliktad o? Hindi, dito. Dito po yan. Ito si Nanay Juliana. 3 dekada na niyang pangkabuhayan ang paggawa ng walis tingting. Kaya masasabing eksperto na siya sa pagkakayas. Hinihiwa niyo po yung kada... ganito. Yung, gayon. Importante po yung meron ko kayong... Oo, may sapin. Sapin. Oo, ito. Kuha ng papagay. Para mas maganda po, mas mahaba. Oo, yan. Hindi na At hindi sira. Oo, yan, oo. Masubukan nga. Wala na po akong dugo. Oo, yan, ganyan. Oo. Wala na akong maramdaman. Sige. Wala na pong circulation ng dugo ko. Ay, ito ngay mas mahigpit din. Mas mahigpit ba? Okay. Sige. Okay po. Ikaw na, pag ano. Sige po. Ito. Ano ba Diyan to? ka magsimula sa ginawaan ko. Ito. Yan? Ilagay mo dyan sa may tuhod mo at nang maganda ang tayo. Ipatong mo sa pagpaganari. Yung gawa ko baga. Ipapatong ko sa tuhod ko para maganda ang tayo. Sige. Alam mo paa mo. Ganari. Yan. Tapos nun, ito po yung Ayan, ginagamit. Pag ganyan. Tutuunan mo. Sige, diretso. Para saan pa po ito? Para hindi ka mahiwa. Para hindi ako mahiwa, Oo. so- Pagka walang ganyan, mahihiwa ka niyan. Ayan. Yan. Sige. Diretso. Yan. Pag ganyan po. Oo. Ito, hawakin ko po ang ganyan. Oo. Yan, tuunan mo, papaganyan. Yo. Adi ka, linis. Subukan ko po ito. Isa pa. po. Pag ininaan mo, bago ka, matututo ka na Oo, niya. nga po. Dito na po ako titira. Sige nga, at nang marami ditong kayasin. Kayasin? Kayasin ang tawag dyan. Kayasin ang tawag dyan. Palapa. Palapa, opo. Taas naman ang iyong Pataas. bira. Di na po ito. Wala na. Pwede. Pagtingin ko na lang po ito, Pwede. Bawat hibla ng walis tingting, talagang pinaghirapan Beros. Hoy, nanggigigil na ako dito, nanay, ah. Baka makagat mo yan. Hindi po. Makakagat pa ako ng antik. Ang dami antik dito, eh. Sa 30 years, feeling ko bibilis din ako after how many years, Oo no? naman. Kapag nakaipon na ng sapat na hibla, susukatin na ito ni Nanay Juliana at saka bibigkisin o itatali. Naibibenta ito ng 10 piso kada isa. Pwede na itong pampasalubong Beros. Kagaya rin ng ipinagmamalaking bibingka nila rito. Ito ang bibingkang alsa. Kakaiba raw ang bibingkang to. Para makuha ang tamang texture, gumagamit sila ng secret ingredient na bahaw? Wow! Ang gumawa ng bibingkang ito, si Nanay Robles. Sa loob ng 25 years, ito na ang kanyang hanap buhay. Kasi po yung bahaw, para po siyang pampalambot ng aking recipe. Kasi po pag wala siyang bahaw, patigas. Nagsasayang po talaga ako ng panlagay talaga. Tapos siya ko pong nilalagay pag gigilingin na.
Made to order daw ang bibingka ni Nanay Robles at mabibili ito ng 300 pesos na pwede nang pagsaluhan ng buong pamilya. Uy, sarap yung texture nila. Very soft, very moist. Siyempre may asukal pa. Sarap. Very good. Ito yung standard ng texture ng bibingka. Yung moist, chewy, sweet, savory. Para sa mga bibisita sa Ginyangan, Quezon, mainit na pagtanggap ang bubungad sa inyo. Kasing init ng guhit ng lambanog. Shot puno! Ang Tagayan Ritual ay nagpapakita ng malugod at mainit na pagtanggap ng mga Quezonian sa mga bisita. Naay po. Pakinabangan po! Oras na para sa bagong adventure, Bieros. Ang sikretong narinig namin, may isang makamandag na shell daw dito na namamahay sa isang islang naglalaho. Medyo maaga tayo nagising at nagsimula ngayong araw dahil meron tayong hahanaping venomous shell sa isang vanishing island. Now, hindi natin alam kung makikita natin yung island dahil nagva-vanish siya at hindi rin natin alam kung nakita natin yung island, makikita natin yung venomous shell. But hey, it's a possibility. Hindi naging madali ang biyahe ng aming team. Dahil para maabutan ng isla, halos kalahating kilometrong putikan muna ang kailangan naming daanan bago makasakay sa mga bangka. Yung lubog na depende sa timbang no? Low tide kasi, Bieros. Susubukan nating hanapin itong cone snail. May parang karayom daw ito na may kamandag kapag natusok. Pero kahit na makamandag, kinakain pa raw ito dati ng mga lokal. Katagal ako din noong 1980 pa ako, binabangi ko lang yun sa apoy, tapos pinipit-pit ko, pinakain ko ng laman. Nakasanayan na po. Ngayon lang din po namin nalaman na delikado nga daw po yun. Ito ang palad sandbar. Sa kasamaang palad, wala kaming nakitang buhay na cone shell, Bieros. Ang pamamaraan niya para makaano ng prey niya. Tutusukin niya yun, tapos ano niya ng venom. Tapos mga seconds lang, mapaparalyze na yung isda. Para sa mga tao ba'y dangerous din kapag makakita sila ng ganyang klaseng pattern? Huwag na nilang hawakan, ganyan? Huwag na po nilang hawakan talaga. Huwag na lang po mamulot ng shell para gawin lang remembrance sa mga lugar na pupuntahan. Ano po, tsaka po always cover your feet sa mga buhangin na yun dadaanan. Ganyan po talaga. Dahil wala naman kaming nakitang cone snail dito, magtatampisaw na lang ako. Kakaiba raw ang sisig nila rito sa Quezon, Bieros. Ito ang bangkalan sisig. Ang sangkap nito, isang shell na binubungkal sa ilalim ng lupa. Nag-isip kami ng ibang recipe para may bago. Laging may bago. Dito sa Ginyangan, madami talagang mga ganong shell. Sari-saring shell. So yung bangkalan is parang siya yung medyo mababa ang presyo. Nakaya ng masa. Wow! Actually, paborito natin ito. No? Panalo, pwede. Chewy. May konting sipa din. Oh! Pwede. Sisig nga siya. May mga sikretong mahirap ibahagi sa iba. Pero aminin, nakakagaan sa pakiramdam kapag wala nang itinatago.
sa paglalakbay ko sa Ginyangan, Quezon. Masasabi kong The Serve, maisiwalat ang itinatagong ganda nito sa inyo, biyaheros.